Sino nga ba itong King of the World na si Imu? Magkakilala nga ba talaga sila ni Joy Boy? Ano ang sekreto nito? At bakit posibleng kokonekta to sa sinasabi ni Doflamingo na treasure na tinatago sa Marijoa? Samahan nyo akong alamin yan. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang nakakagulat na paglantad at pagpapakilala nitong King of the World na si Imu ay nagbigay ng nakakatakot na aura at isang matinding pagsubok na naman para sa mga bida natin. Akala natin na magiging okay na ulit ang Elbap ay umpisa pa lang pala ng totoong laban. Nang bumalik si Imu sa Elbap ay hindi na nga basta-bastang ordinaryong Imu ang nakita natin, kundi nireveal na niya mismo ang tunay niyang katauhan. Isang lalaki na puti ang buhok, may brown na balat, pula ang mata at hindi siya sinlaki lang ng tao, kundi giant size nga ang laki ni Imu. Netong mga chapter na dumaan ay nakita natin kung bakit si Imu ang King of the World. Pinakita at pinadama niya sa ilan sa mga bida natin ang kanyang lakas. Madali lang niyang napinsala ang ilan sa mga giants katulad ni Gerd na naputulan ng daliri, si Stansen na naputulan din ng isang paa, si Zoro na right hand man ni Luffy na hindi rin biro ang lakas ay madali lang tinalo ni Imu. Di lang yan, si Sanji na katulad ni Zoro na isa rin sa malalakas sa Straw Hat Pirates at tinalo lang din ni Imu. Dito natin nakita na hindi basta-basta ang powers ni Imu at paanong karapat dapat siya na maging rival ni Joy Boy. Sa pag-reveal kay Imu sa Elbap Arc ay maraming tanong na naman ang pumapasok sa isip natin, mga fans ng One Piece, patungkol sa kung sino ba talaga itong si Imu. May connection ba siya kay Joy Boy at ano ang sekreto niya na kokonekta sa National Treasure ng Marijoa? Bago natin puntahan ang ibang mga tanong para kay Imu ay kilalanin muna natin siya ayon sa mga nalabas na iilang impormasyon sa nagdaang mga chapter. Ang buong pangalan nga ni Imu ay Nerona Imu, isa sa 20 kingdoms daw na nagbuo ng world government na hindi talaga makatao at makatarungan ang pinapakita at pinapadama sa buong mundo. Isa si Imu sa mga hari na nagbuo ng samahan ng mga walang hiya, ang world government na pinamumunuan niya ng ilang daang taon. Hawak din ni Imu ang kapangyarihan na tinatawag na Devil Fruit, literal na Devil Fruit, kaya pala nakikita natin sa mga ability ni Imu ay puro kadiliman at shadow attacks ang ginagawa niya. Kaya nakakayanan niya ring masalina ng mga kapangyarihan ang limang Gorosei, ang ilang mga God's Knight ng madilim na kapangyarihan, pambihirang lakas at immortal na katawan dahil nga sobrang lawak ng sakop ng Devil Fruit ni Imu. Ilan nga sa mga kilala ngayon na ability ni Imu ay Dome Reverse na ginagamit niya sa mga nilalang o tao na sobrang laki ng pakinabang sa kanya. Nandiyan ang mga giants, si King Harald na tinuring niyang pinakamalakas na God's Knight na nagawa niya, at itong idolo natin na si Rax na kahit sobrang lakas na katawan at will ni Rax noon ay nakuha pa rin ni Imu na makontrol ang katawan ni Rax. Isa rin sa pinakilala nito lang ni Imu na bagong ability niya ay yung Omen na gumagamit siya ng Black Flame. Napaka-useful ng Omen ni Imu dahil pwede niyang gamitin na pang-atake. Nakita natin yan na ginawa niya kay Zoro, Hyrodin at Sanji. Delikado nga rin to dahil pag tumama sa kalaban ni Imu ay sumasabog. Kaya rin ng Omen na makapag-heal o restore mismo ang katawan nung gusto niyang i-heal. Katulad na lang nila Summers at Killingham na bumalik agad sa normal at mas lumakas pa. Malamang naiilan lang yan sa mga ability na ilalabas ni Imu sa mga darating na chapter. Example natin ngayon yung kakalabas lang niya ng kanyang tinatagong Black Blade na ang pangalan nga ay Nemesis. Napakalaking espada nito at mukhang ito rin ang isa sa unang mga Black Blade sa mundo. Gamit ang espada nga na yan ay kaya nitong malabanan ng hammer na Ragnir at nakakapinsala din ito dahil nga pinangatake niya to kay Loki. Kayang-kaya nga rin magpalit anyo at mag-gigantification mode itong si Imu dahil para nga mas pata siguro ang laban para sa kanya ay pinalaki nga ni Imu ang sarili niya na kasing laki ni Loki. Kaya diyan natin mapapatunayan na marami pang ability na tinatago o ilalabas itong si Imu na unti-unti nating malalaman. Dumako naman tayo sa mga teorya at mga tanong patungkol kay Imu. May ilan kasi dito na posibleng magkatotoo at ma-reveal yan sa mga parating na chapter. Isa sa mga yan ay ano ba ang koneksyon ni Imu kay Joy Boy. Sa hinaba-haba ng One Piece ay kapag lumilitaw nga itong si Imu nung hindi pa nare-reveal ang itsura niya ay ang isa sa mga lagi niyang binabanggit na tao ay itong si Joy Boy. Kapag may nangyayaring sakuna na nanalo ang kalaban nila at syempre kapag si Luffy nga ay nasasangkot na naman sa kung anong mga event ay lagi niyang binabanggit si Joy Boy. Netong mga chapter lang na dumaan ay bago-bago pa na itong si Imu at si Joy Boy nga ay pinakita na
parang malalim nga ang koneksyon ng dalawa. Kumbaga hindi lang sa magkakilala kundi parang magkaibigan pa ang turingan nitong dalawa. Pero dahil nga itong si Imo ay isa sa mga prominenteng angkan o nanggaling sa isang kaharian, ay magkaiba nga ang status nitong si Joyboy at si Imo. Posible na nagkakilala si Imo at si Joyboy sa mismong kaharian nila Imo dahil nga mukhang matagal na rin silang magkakilala. At kababata siguro ni Joyboy si Imo. At alam natin na itong si Joyboy ay binansagan na unang pirata na naglayag sa One Piece World. Na dahil dyan, posibleng itong si Joyboy ay inaya rin minsan itong si Imo na sumama sa paglalayag niya. Pero dahil nga prinsipe si Imo ay hindi pwede. Dito ko na ipapasok yung teori ko doon sa Frozen Chamber na nandun mismo sa Pangaea Castle. Naalala nyo ba yan na yung unang scene na nagpakita ang shadowy figure na si Imo? Nandun siya sa isang chamber na nagyayelo. May parang libingan at may malaking straw hat. Maraming gumawa ng teori kung ano ba ang ibig sabihin ng scene na yan. Sa aking opinion, maraming nilalaman yung scene ni Imo sa Frozen Chamber. Isa na dyan yung malaking straw hat. Marami ang nagteori na si Joyboy nga ay isang giant dahil dyan sa malaking straw hat. Pero nung nakita natin yung mga Buccaneers sa God Valley nun, na iilan nga doon ay may mga straw hat na suot. Isa na dyan yung tatay ni Sebek. Simula napaisip ako na baka galing yung higanting straw hat na yan doon sa God Valley. Pero dahil sa nakita natin sa nagdaang mga chapter na itong si Imo hindi basta-bastang kasing laki lang ng isang tao. Para siyang kasing laki ni Kuma at kayang gumamit ng gigantification. At posible na sa kanya talaga yung straw hat na yon na binigay nga ni Joyboy. Naisip ko rin na yung parang libingan sa Frozen Chamber ay tingin ko si Joyboy yung nandun. Maikokonekta natin yung sinasabi ni Doflamingo na National Treasure ng Marijoa dito sa Frozen Chamber na to. Dahil mukhang nandyan lahat yung sekreto ng Marijoa at ni Imo. Balikan natin to mamaya. Ayun nga, posible na itong si Imo ay dapat kasama ni Joyboy sa crew niya. Pero dahil nga may gampanin rin siya sa kaharian nila, ay malamang tumanggi siya pero binigyan pa rin siya ng tanda na pwede siyang sumali kahit kailan niya gusto. At ayun na nga ang straw hat na nasa Frozen Chamber. Kaso nga lang may naging problema sa panahon na yon at Void Century nga ang tawag dahil itong 20 Kingdoms ay nagsama-sama para nga pabagsakin ang Ancient Kingdom na sobrang advanced nga sa panahon na yon. Hindi pa natin talaga alam kung ano ba talaga ang kwento sa Ancient Kingdom na yan. Pero sa tingin ko, si Joyboy nga ay sumama sa alliance ng Ancient Kingdom para labanan yung 20 Kingdoms na yon kung nasan kasali si Imo. Tingin ko rin na itong si Imo na impluwensyahan yan kaya gano'n na lang nilang naisin na pabagsakin ang Ancient Kingdom. At malamang na itong si Joyboy sinabihan ni Imo na kumampi na lang sa kanila para nga matapos agad ang gera. Pero sa di malaman pang dahilan ay baka umayaw sa kasunduan nitong si Joyboy at doon na siguro nagsimula na magkaroon ng lamat ang samahan ni Imo at Joyboy. Malamang na magkaiba ng ideolohiya itong si Joyboy at Imo. Posible sa side ni Imo ay maganda ang gagawin nila na yon. Na para naman kay Joyboy ay mapapasama nga ang ilan sa mga tao. Tingin ko nga rin na si Lilith kasama sa crew ni Joyboy yan. Panigurado na yung mga may D sa pangalan nila ay tandayan sa crew ni Joyboy. Yung sa hindi pagbalik nga ni Lilith sa Alabasta at pagtanggi nito kay Imo ay dahil yan siguro sa mga plano at gera na sinimula ni Imo nun. At syempre sa paglaban kila Joyboy. Balik tayo dun sa theory sa Frozen Chamber. Ako sa tingin ko kaya naging immortal si Imo hindi lang basta sa ability niya o devil fruit kundi sa paraan niya kung paano na isasagawa yung immortalidad, yung mabuhay ng 800 years. Napansin nyo naman na si Imo kakaiba nga ang itsura. Brown skin, puti yung buhok, may sungay. Tingin ko nga rin 3 mata niyan. Yung isa nasa noon niya. Ibig sabihin lang niyan hindi ordinaryong tao si Imo o parang iba-ibang lahi nga ang nasa dugo ni Imo. Nandiyan ang Lunarian, Ancient Giant o Three-Eyed Tribe. Tapos itong si Imo mahilig siya sumanib-sanib sa mga taong sa tingin niya ay karapat-dapat. Nandyan si Gunko, si King Harald, si Sebek nga muntikan na. Para siyang nangangailangan lagi ng vessel. Yung masasaniban niya magagamit yung katawan. Paano kung ganyan pala ang paraan ni Imo? Kaya nabuhay siya ng matagal na panahon. Humahanap siya ng mga vessel na kapag matanda na ang katawan niya, lilipat siya doon sa mas malakas na katawan, mas bata, mas flexible.
tol, yung mga katangian na nakikita natin kay Imo ngayon ay posibleng nakuha niya yan sa mga past na vessel niya. At yung sinasabing sikretong national treasure ng Marijoa ay isa si Imo sa mga yon, na gumagamit nga si Imo ng mga vessel para maging immortal, na posibleng gawa rin talaga to nung devil fruit ni Imo. At hindi natin masabi na baka yung katawan ni Joy Boy di umano na nasa frozen chamber ay gagamitin din ni Imo sa takdang panahon. Para nga kung mas lumakas itong sila Luffy o si Teach ay malabanan niya ang mga to. Kumbaga may pang rest back siya sa mga bagong kaaway at mga hadlang sa plano ng world government at ni Imo mismo. Napalapit na rin tayo ng palapit dahil malapit nang mag-final war. Sa lahat ng mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palapit na ng palapit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ano pa ang mga mailalabas na ability ni Imo at ano nga ba ang sikretong national treasure ng Marijoa? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!